Naniniwala ang isang dating Associate Justice ng Korte Suprema na walang pananagutan ng International Criminal Court kaugnay sa pagkwestiyon ng ilan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Christian Vasconez. Hindi pwedeng singilin ang International Criminal Court sa pagkakaaresto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nagkaroon lamang ng obligasyon ang ICC kay FPRRD nang nasa kustodiyan na nila ang dating Pangulo. Ang rules sa ICC, they will not inquire how Duterte was arrested and seized here in the Philippines because they are not part of that. They did not participate in the seizure of arrest Duterte here. Once they have custody of Duterte when he's delivered, and he was delivered to the ICC already, they assume jurisdiction over him to proceed with the trial. So from the point of view of international law, if there was a defect or irregularity, this arrest in the Philippines, that will not affect the jurisdiction of the ICC. Pwedeng managot ang mga hepe ng pulis na nanungkulan noong Duterte administration. Sila kasi ang implementor o nagpatupad ng war on drugs ng dating Pangulo. Yung mga PNP chiefs sa panahon niya, at least the first two, no, sabi nila daw si General Bato at si General Albayade ang kasama. Diba? Yung maraming mga high-up na PNP na kasama, diba? Lalo na yung mga reward system. Dagdag pa ni Atty. Lavinia, hindi naging matagumpay ang war on drugs ng nakaraang administrasyon. Naging negosyo raw ito dahil pinagkakakitaan ng mga pulis kung saan mga mahihirap ang naging biktima. Intindihin natin, hindi ito totoong war against drugs. Yung totoong war against drugs, you would have gone after, di ba, mga drug pushers, mga drug syndicates. They went after the poor kasi pinagkikitaan nila yon, di ba? May reward money, kasi yun ang madaling patayin. Hindi mo pwede mapatay kagad yung ano, di ba, yung drug lords kasi marami silang bodyguard, di ba? Nakatago sila. Baka nga wala na sila sa Pilipinas, di ba? So here, it's a criminal enterprise ang nangyari dito sa war against drugs. People made money. Funeral parlors made money. Diba? And then may cut, syempre yung police. This wasn't about saving our young people according to Duterte. This is about making money, diba, on doing injustice in massacring the poor. June 2017, nang maghain ng komunikasyon sa ICC sina former Senator Antonio Trillanes IV at former Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Nanindigan si Alejano na tama ang kanyang ginawa. Ginawa lamang ng Marcos administration ang kanyang responsibilidad bilang bahagi ng Interpol at nakita naman natin na sinunod ang due process. No? Hindi naman ho nila pastangan ang karapatan ng dating Pangulo. Umaasa si Alejano na mabibigyan ng hustisya ang mga EJK victims. Napakalaking sa akin, napakalaking luwag ang ginawang pag-aresto, no, kay former President. A very big departure as compared to those na pinatay lamang na libo-libo na hindi man lang nakakita ng araw, no? Na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na i-defend ang kanilang sarili. Even yung mga abogado mismo na nagdedepensa doon sa biktima ay mga pinatay. 12,000 hanggang 30,000 ang tinatayang namatay sa madugong war on drugs noong panahon ni President Duterte. Christian Vasconez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.